Ryan! Minsan talaga may advantage kapag yung content creator mismo, owner ng kotse. Mas malalim at mas madaming contents. Eto na naman tayo sa isa pang Raise episode. Number 10 na ata to. Sa dalas kong active sa social media, dito sa YouTube o kaya sa Facebook at lalo na sa mga FB car groups, ang daming mga ginagawa pa rin ng mga Raise owners na mapapa-facepalm ka na lang talaga. Anyways, para mas maalagaan ang sasakyan nating mga naka-raise, nilabas ko tong episode na to na warning para sa lahat ng raise owners or maybe soon to be raise owners kung nagbabala ka pa lang at napanood mo tong video na to. At eto ang 10 reminders o warning para sa mga naka-raise. Number 1, tuwing magpapa-PMS, please use fully synthetic oil. Actually, hindi pala please. Ang mas tamang term ay dapat. Dapat gumamit ng fully synthetic oil. Hindi mineral oil, hindi semi-synthetic oil, fully synthetic. Kapag nabasa mo ang manual, ang preferred oil pa nga ay 0W16 na viscosity na medyo pricey. Buti na lang nasa manual na pasok rin ang 5W30 fully synthetic oil na commonly ino-offer sa kasa. Tapos, take note na rin pala na look for API service na SP ang grade. By the way, ang meaning ng API ay American Petroleum Institute at ang SP ay ang quality designation ng API. Kung SP na ngayon, ang mas lumang oil ay SN at SM. Gets mo? Paatras ang letters. Kaya look for SP. Yan ang mas bago na langis. Number 2, dahil mas heavy na sa electronics ang mga mas modern na sasakyan na ultimo power steering na dating hydraulic, ngayon electric power steering na, kailangan natin maging mas maselan sa battery nito. Kaya kapag may sign na hindi na maganda ang battery health, basta tapos na ang warranty period, kahit na hindi pa long cranking para mag-start, palitan na. Mas mura ang magpalit ng battery kesa sa parts ng charging system ng kotse. Tuwing may signs na hindi na maganda ang battery, mas nagko-compensate na ang charging system para dito. By the way, if nagpapaservice ka sa kasa, meron silang battery checker doon na pinapakita sa'yo tuwing nagpapa-PMS at doon mo makikita ang health ng battery mo. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Number 3, pagdating sa gas, please use unleaded gas only na may research octane number na 90 or higher. Dagdag ko na rin pala dito na automatic full tank lang at huwag magpa-full tank ng sagad. Para sa mas detailed na explanation, meron tayong video para dyan. Take note na rin pala na 36 liters ang tank capacity ng Raise. Kaya kapag may nasalin na more than 36 liters, alam mo nang may problema ang pump at sobra na ang singil sa'yo. Malamang next question mo is, ano ang better, regular or premium na unleaded? For cleaner engine, sa mas premium tayo. Mas maganda ang additives rin na gamit doon. Pero acceptable rin naman ang regular. Tapos tuwing nagpapagas, take the opportunity na rin pala na ikutan ang mga gulong. Check physical appearance, manufacturing date para malaman if safe to travel pa rin ba. At magpa-check na rin ng tire pressure. Please set it to 35 PSI. Number 4. Kung napanood mo na yung episode ko na 10 things you probably don't know about Toyota Raise, sinabi ko doon na naka-dual mode CVT ang Raise natin. Hindi na siya yung usual na CVT. At tuwing magpapalit ka ng CVT fluid, hindi ito basta-basta. May specific procedure ang pagpalit nito at specific CVT fluid. Kaya warning to na hindi basta-basta magagawa ng kahit sino. At isa pang pinapalitan tuwing 80,000 km check-up ay ang number 5, coolant. Ultimo palit ng coolant, may specific rin na procedure tulad ng CVT fluid. Kaya warning ulit na kailangan sa specific na marunong talaga sa Raise para dito. Number 6, pagdating sa spark plug, ang dapat na gamitin na spark plug sa Raise ay iridium spark plug.
Medyo mas may kamahalan, pero sulit naman. Kasi mas pang matagalan. Kapag iridium, normally every 100,000 kilometers ang palit. At sabi nila, mas fuel efficient rin ang makina mo. Kaya warning sa race owners, kapag pinapalitan na mas maaga to, red flag. Pero kung sira na to, makakaramdam ka ng rough idling. Or worse, engine stalling. Number 7, washer fluid. Use proper washer fluid. Wag joy, wag shampoo, wag tubig na may sabon. Kahit nga tubig gripo, pakiiwasan. Kasi malaking tsansa na magbara ang nozzle. Tapos, pagdating naman sa mismong paggamit, posibleng hindi rin nakakatulong sa visibility. O kaya, hindi rin malinis sa pag-wipe ng wiper. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best. Para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui Moly mo na yan. Number 8, brake light. Lahat ng variants ng Raze naka-LED brake light. Maganda yan, lalo na kung safety ang pinag-uusapan. Sobrang kita sa gabi at tumatagos sa ulan. Pero ang problema, kapag nasira, palit buong housing kasi built-in LED sa lahat ng variants. Tapos, pagdating naman sa headlight, para sa G at turbo variants, ganun rin, built-in LED ang headlight. Ang warning nga lang dito, huwag nang tangkain i-repair at baka mas lalo pang magka-problema. Hashtag, alam mo ba, may mga brake override indicator na nati-trigger kapag may pundi kang brake light bulb or may nakatap sa brake light mo. Number 9, matting o warning kagad. Huwag maglagay ng kahit anong matting sa sasakyan. Minsan, kapag masyado itong makapal, nagiging sagabal ito sa paggamit ng kotse. Example dito ay hindi fully nadidepress ang gas pedal. Isip ng tao ay low power. O kaya kapag hindi fully nadidepress ang clutch, hindi ito nagsastart kasi may clutch start safety function kapag manual. At number 10, pagsara ng hood. Kapag nabasa mo ang manual, ang nakasulat dito to close the hood, una, support the hood with one hand. Pangalawa, hold the grip and remove the hood stay and restore it to its original position. At pangatlo, lower the hood gently and close it by pushing it with your hand. Tingnan mo nga to, hindi mabilis ang pagsara ng hood, bumabalik pa. Warning, if ganito ang ginawa mo, may possibility na magka-dent sa hood. Ang purpose ng ganitong procedure ng pagsara ng hood sa manual ay safety, para walang maipit na kamay. Pero, mas okay kung lift lang ng konti, then bitaw. Wala ka pang fingerprint sa hood na pupunasan. Tsaka iwas dent na rin sa hood, di ba? Sana nakadagdag kaalaman to sa mga Raze owners at sana nakapulot yung mga future Raze owners ng what to expect sa episode na to. Kung feel mo na informative tong episode na to, please subscribe dito sa channel ko para updated ka sa mga susunod na informative automotive car contents. Para updated ka rin sa mga susunod na informative contents. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.